Kaugnay niyan, makakausap natin ang lead economist at senior vice president ng Bank of the Philippine Islands, June Neri. Magandang hapon, Sir June, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon na Ninya at sa iyong mga tagapanood at tagapakinig. Sir, sa lahat po ng nangyayari ngayon sa bansa, mula dito po sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa napipintong taas presyo din sa kuryente at tubig, masasabi niyo po bang nasa krisis na ngayon ang Pilipinas? Halos isang buwan na tayo sa sitwasyon na to, Ninya, no? At kapag may ganitong mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina, ng petrolyo, tapos sa paghina ng piso, sasabayan ng pagmahal ng fertilizer dahil walang makuha na supply ng urea sa mga bansang na nag-export nito, ay malaki ang probability na tumaas ang presyo ng mga bilihin sa mga susunod na mga buwan, no? Maaari din namang magkaroon ng biglang pagtigil ang giyera sa Middle East, no? Pero hanggang hindi nangyayari yan, mukhang tuloy-tuloy ang pagpatong-patong ng ating mga problemang kailangang harapin at kailangan pagsisikip ng ating mga sinturon sa ganitong klaseng lagay ng ating ekonomiya. And Sir June, ganito, no? Kasi may ginagawa ngayon yung work from home na setup, yung flexible working setups. At ano yung mga pros and cons po nito? Nakaka-apekto rin ho ba ito para sa ating economy, yung work from home po? Meron naman ding hindi na-apektuhan masyado. May mga uri ng trabaho na maaari naman talagang gawin sa labas ng opisina. Pero kung pag-uusapan ay isang araw sa isang linggo, dalawang araw sa isang linggo, ang mga serbisyo ng gobyerno at ng pribadong sektor ay hindi magiging available, hindi mapupuntahan ng mga tao. Ito ay makakabagal sa pagkilos ng ekonomiya, makakabagal sa overall activity ng Pilipinas. So yan ang hindi maganda sa pagkakaroon ng mandated or voluntary remote work day sa isang linggo, no? So meron ding disadvantages yan, pero may mga nakaka-adjust naman sa ganyang klaseng sitwasyon. Pero sa business sector, paano ho nakaka-apekto ito para dun sa mga employers po? Meron kasing mga uri ng negosyo na hindi pwedeng hindi pisikal ang aktibidades, no? So kamukha ng serbisyo ng pagpapa-repair ng mga sasakyan, maraming mawawalan ng oportunidad na kumita ng pera, no? So lalo na ngayon na napakamahal ng presyo ng krudo at gasolina, lalong mas magiging mahina ang negosyo ng mga ganyan, ng mga taong, mga mekaniko, mga taong hindi pwedeng remote ang kanilang nature ng trabaho, mga small and medium scale companies, ganyan, mahihirapan sila sa ganitong lagay, no? Pero meron din namang mga online nature ng work, mga virtual assistants, mga BPOs na tuloy-tuloy ang kanilang pagkita at pagkakaroon ng trabaho sa ganitong sitwasyon, no? Okay. At tungkol naman po doon sa planong pag-alis ng excise tax, dito po sa mga produktong petrolyo, ano po ang inyong masasabi po dyan? Dahil yan yung hinihingi, no? Nung ating mga tsuper, Pati yung yung mga... VAT, di ba? Gusto pati pa- VAT, gusto rin. Opo. Ano po ang ating dyan? Kasi hindi nga po natuloy, ano? Malamang na mapatupad yan, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-angat ng presyo ng gasolina. Pero ang gusto lang linawin ng ating gobyerno, ng mga mambabatas, ay kapag nagsimula nang bumaba ang presyo ng langis sa below $80 per barrel, ay muling ibabalik ang excise tax. So gagawin itong automatic para hindi masanay ang mga tao na walang excise tax, no? Pero ang masasabi ko lang sa pagtanggal ng excise tax ay papabagalin lang niya ang pag-angat ng presyo ng petrolyo, mga produktong pampetrolyo na hindi niya mapapababa ang mga presyo, no?
mapapabagal lang niya ang pag-angat. Alam natin na staggered pa rin itong mga increases na nakikita natin. Kahit malaki yung pag-angat ngayong araw na to, hindi pa rin ito ang hustong presyong inaasahan. No? Dahil dito po sa Asia, ang pinakamalaking naging impact ng Middle East crisis. No? Sa Amerika po, meron po silang sariling langis na napoproduce. Dito po sa Asia, kakaunti po at karamihan ng krudo ay kinukuha natin sa Middle East. No? Kaya ang taas-taas po ng presyo ng langis dito sa ating rehiyon. At bilang ekonomista po, ano po kaya mga specific suggestions na maaari niyong maibigay sa gobyerno, sa mga tao upang maibsan itong krisis na ito, sir? Ang katulad ng sinabi namin dati, ganyan, kailangan maghanap tayo ng mga paraan, carpool, gumamit tayo ng mga sasakyan na matipid sa gasolina, kung pwede, yung hybrid, kung pwede, yung electric, no? At kailangan laging puno ang ang ating mga hangin ng gulong para hindi tayo magastos sa pagmamaneho. Ang preno, dahan-dahan lang, no? So, kailangan medyo marahan lang ang pagpapatako ng mga sasakyan, no? Wala po tayong masyadong magagawa bukod sa mga bagay na yan. Kailangan lang po natin talagang pagtiisan. Ito itong nangyari na po sa atin ito nung Russia-Ukraine crisis noong 1970s, no? At hindi po to basta-basta magagawa ng paraan ng gobyerno, lalo na ang sa mga mababang sa mga nasa laylayan ng ating lipunan pwede, no? Pero sa middle class kailangan po tayong maghigpit ng ating paggastos. Even ating mga flights to different parts of the world, mahirapan po tayo ngayon dahil pagpunta ron, walang sariling gasolina ang mga bansa na pagkukunan natin, pababiyahihan natin. Hindi tayo makakuha, ang mga airline companies natin ay hindi makakuha ng fuel doon sa mga bansang pinupuntahan nila. No? Okay, sir, huling tanong na lang po. May mga nagsasabi na kahit, kunyari, next week magkaroon ng ceasefire, palagay na natin, or magkaroon ng resolution, itong gulo sa Middle East, may mga nagsasabi na buwan pa rin ang bibilangin natin bago tayo tuluyang makarecover. Totoo po ba ito? Sa ilang aspeto, may katotohanan yan, like yung LNG, yung na kinukuha sa mga ilang bansa sa Middle East, ay tumigil ang pag-produce ito dahil tinamaan po sila ng mga missiles. No? Meron din pong may mga oil depots na naapektuhan nitong hidwaan. Kaya totoo po na kung hindi linggo, buwan ang aantayin natin bago mag-normalize ang presyo bago magsimula ang giyera. No? Pero kung nasa 100 ngayon, maaring mabilis ang pagbaba sa 80, may 70 kada barrel ng dollars ng langis, no? Hindi biglang bababa sa 60 to 70 na nakita natin bago magkaroon ng giyera. Okay. All right, maraming salamat po, Sir June Neri, Lead Economist at Senior Vice President ng BPI.